lying. My secret. Ay nako, habang pinag-aaralan ko to, pati ako nagigilty din dito. Kasi nga, ang dami nating dahilan at excuses at hindi natin alam kung ano ba yung lying. Ano? So, sino dito nagsisinungaling pagdating sa kanilang Facebook? Di ba? Yung mga filter, yung mga edad, okay? Ang hirap i-ano. Di ba pag nag-post ka, dapat hindi ka papayag pag raw picture. Dapat naka-filtered, ano? Makinis yung skin, jawline, walang, ano yan, kung wala kang panga, palalaki mo yung panga mo, di ba? Kung wala kang baba, pahabain mo, para lang mailagay mo doon, para ma-accepted ka, no? Lying. Oy, sa ito pong yung screen, si Pinocchio, ano? So what is lying? Ano ba yung lying? Alam mo, nauso na kasi yung pagkikipag-usap kay ChatGPT, okay? Tingnan ko si ChatGPT, what is lying? Kasi nga, alam ko, karamihan sa atin is a Webster, okay? Ito yung meaning ng lying. Pero na-struck ako sa sinabi ng ChatGPT. Alam mo sinabi niya? Lying, nako, a lie. What is a lie? A lie, nako church, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. A lie is an intentional act of deceiving someone. Alam mo, nag-struck sa akin yung intentional act. Intentional, meaning lahat tayo, pag nagsisinungaling, intentional. Walang sinungaling na nabibigla, kundi lahat ng pagsisinungaling ay ano? Intentional. Nakukuha niyo ako? Now, tingnan mo yung katabi mo. Nagsinungaling na ba yan this week? Intentionally. Okay? Nako, marami sa atin dito, lalo sa mga asawa, mga lalaki, pag nahuhuli. Ayan. Ang dami agad excuses, ang dami agad pagsisinungaling. Ano? So, sila, mga kabataan ngayon, mga high school, yung mga nagtatago ng boyfriend, girlfriend, ayan. Okay? Nandyan yan. So, church, ano ba yung form ng lies? Pag sinabi kasi pagsisinungaling or lie or lying, ang isa lang nasa isip natin. Yung hindi pagsasabi ng alin? Ng totoo. Okay? Meron dun sa notes niyo, wala dun sa notes niyo, pakipicturan. Okay? Pakipicturan to, dagdag to. Ito yung kagandahan sa secret, laging merong bonus. What are the forms of lies? Number 1, white lie. Okay? When you say white lie, ito yung mga maliit na sinungaling lang kasi nga ayaw mong saktan yung damdamin ng ibang tao. Nakuha nyo? Pag sinabi mong, pangit ba ako? Hindi naman. Okay? Hindi naman gaano. Konti lang, okay? And exaggeration. Nako, form of lies, exaggerations. Yung bang pag nagkwento ka, dagdag lagi? Meron bang kilalang ganyang tao pag nagkwento ka, very exaggerate? Okay, laging merong lumalaki, okay? Yung maliit na bagay, lalong lumalaki yan. Form of lies and half-truth. Meaning, hindi lahat ng truth, kaya nga half. Hindi siya whole truth, half-truth. Meaning, you are lying, okay? And also, lying by omission. No, church, ano yan, pastor? Para bang na-miss out mo yung pinaka-importanting information doon sa sinasabi mo. Okay, sinadya mo, hindi sabihin yung pinaka-importanting part na yan. And also, made-up story. Ay, nako, marami tayong ganyan. Gumagawa ng kwento para lang makalusot. Broken promise. Nako, yun ay part ng lying. Sino dito nangako at hindi tinupad? Yan, naku, marami yan. Okay? Yan ay part ng lying. False accusation, okay? Pretending. Now, church, listen to me. Tingin sa akin, ha? Alam nyo ba marami sa atin nahuhulog sa pretending? Nagpre-pretend ka na okay ka, nagpre-pretend ka, okay? You are pretending na something na, or someone na hindi naman ikaw, okay? Nagpapanggap ka, okay? Pag tinanong ka, halimbawa, kamusta ka na kahit may problema ka, sagot mo, okay lang, masaya naman. Pero deep inside you, mayroong ngang nararamdaman, okay? Tawag dyan, pretending. Di ba lagi ko kinakanta? Panahon nila Kuya Troy, oh, yes, I'm a great, di ba? Pretender. Oh. Panahon nila Kuya Troy mo yan, tsaka ni Kuya Francis mo, kaya may mga gout na to mga to, ano? Even sa marriage, naku, maraming ganyan. Nagpre-pretend na sila ay okay. Nagpre-pretend at nagpapakita na okay sila as a family. Pero
Ang totoo, hindi. Tama? Napapansin nyo bang ganyan? Maraming ganyan, pretender. Okay? Excuse. Nako, sinong guilty? May pinapagawa sa'yo, ang dami mong excuses. Yan. And also, lastly, is yung tinatawag na cheating. Wow. Saan ka kaya dyan madalas? Ano? Alin kaya yung form of lies na madalas natin nagaganap o ginagawa araw-araw na hindi tayo minsan aware? Alam niyo, number one dyan is pretending. Okay? Pretender. Every Sunday, papunta ka rito, di ba? May mga, we are pretending. Okay? Especially pag halimbawa, pag pumapasok sa school, alam mo, you are pretending na okay ka, masaya ka, pero alam mo yun, hindi. Dapat ngayon mga kapatid, gusto ko yung voice of truth. Sinasabi sa ng voice of truth is, alam mo, okay lang yan. Lumabas ka, maging matapang at sino ka sa harap niya. Okay, minsan, kadalasan, ang ating pinapakinggan is yung kasinungalingan ng ating kaaway. May bulong. 3 klase ang bubulong sa'yo araw-araw. Alam nyo ba yon? Boses ng tao, boses ng diablo, at boses ng Diyos. Tama? Tingnan mo, may bumulang agsi kanina, libre naman yan. Ano ba kaya? Di ba, mga ganon? So may mga bagay na alam mo namang masaya, pero mas pinapakinggan mo kung minsan kadalasan mas pinapakinggan natin kung sumasang-ayon sa ating kagustuhan. Yes, pero yung voice of truth na sinasabi sa'yo, uy, hindi ka ganyan. Bawal yan, may convictions, okay? So, if you read in Proverbs 28 verse 13, nako, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. He who conceals his sins does not prosper, but whoever confesses and renounces them find mercy. Conceal, sabi doon, whoever conceals their sins will not prosper. Kapatid, look at me. Alam ko, habang nakatingin ka sa akin, meron kang tinatagong kasalanan or meron kang ginawa na hindi mo maamin-amin. Hanggang ngayon, kadalasan, marami sa atin, pinagtatakpan natin ng paggawa ng mabuti. Yes? Pero kapatid, tingin sa akin, very clear, ang sinabi ng Biblia, he who conceals his sin does not prosper. Hindi ka magtatagumpay kahit na anong galing mo sa pagpapanggap. Balang araw, i-reveal yan. At ang masakit pa neto, no, church, listen to me, masakit pa neto, tinago mo ng ilang taon. Okay? Pag ni-reveal yan ng Panginoon, ay grabe yung magiging pain. Okay? Kung sana, ni-reveal mo muna noon pa, same situation lang din naman, okay, makinig sa akin same na gagawin sa'yo is patatawarin ka rin naman. Bakit mo pa patatagalin? That's why sinasabi sa atin ni Satan, di, itago mo lang yan, kaya mo lang, galing mo nga eh. Ang bagay nga sa'yo eh. Di ba? Bagay nga sa'yo ang ganyang itsura, pagpapanggap, pagsisinungaling. Sino dito magaling magsinungaling? Di ba? Alam niyo po ba, yung bata, wala naman nagturo magsinungaling, pero nagsisinungaling. Galing, di ba? Sila Raya, balang araw, sila Raya, sila Ahijah, sino ba? Si Titus, sila Zion, magaling nang maggumawa ng pagsisinungaling yan kasi ito yung natural na lumalabas ng isang tao. Now, sabi dito, face the truth about your lies. Now, church, pwede nyo bang checkan to, maging honest kayo sa sarili nyo? Okay, huwag kang gagawa ng excuses ngayong umaga. Kung pakiconfirm yung katabi mo, number 1, I lie occasionally. Occasional lang naman, once a week. Twice a week. Depende kung may birthday. Depende saan. Di ba yan? Occasionally. Okay, maybe once a year. O, di ba? Sino dyan minsan? Pakicheck. Sa mga asawa nyo. Check nyo yung asawa nyo. I lie occasionally. Okay? Pangalawa, I lie often. Madalas. Yung minsan mo, di ba parang kanta, gaano kadalas ang minsan? Okay? Kanta ba yun? Gaano? Di na. Okay? And then, pangatlo, check mo yan, I'm living a lie. Nabubuhay ako sa kasinungalingan. Wow, yung buong pagkatao mo
ay kasinungalingan. Okay? Now, alam niyo po ba, God hates lying. Ayaw na ayaw ng Diyos ang pagsisinungaling. If you read in Proverbs 12, verse 22, sabi doon, the Lord detests lying lips, but He delights in men who are fruitful. Now, church, look at me. Detest means, alam mo sa ibang term, para bang kinakainisan niya sa lahat yung mga taong nagsisinungaling at yung mga taong sinungaling. Pansinin mo, yung mga taong sinungaling mag-aanguso. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba napaganoon? Tinatago mo agad. Tama ba? Yung taong sinungaling, alam nyo ba, makinig sa akin ha, yung taong professional na magsinungaling, alam niya agad paano niya i-rebut o gumawa ng defense doon sa mga bagay na yan. Okay ba yan? So, tingin katabi mo, please sabihin mo sa kanya, ayaw ng Diyos ng sinungaling. Sabi mo nga, ayaw ng Diyos ang sinungaling. Okay ba? Lalo sa mag-asawa, dapat, alam niyo ba, sa isang magandang relationship, dapat mayroon tinatawag na honesty and openness. Kung gusto yung magkaroon ng magandang pagsasama, mag-asawa, o magkaibigan, o tayo sa isang simbahan, dapat may tinatawag na openness and honesty. Ang problema, hino-hold natin kung ano yung pinaka-importante, ayaw natin sabihin at ayaw natin makilala kung sino tayo, okay? Ang gusto lang makita kung sino yung panlabas natin. Okay? Diyan yung pumapasok yung pretending. Marami sa atin nagpre-pretend. Okay ba yun? Ay, nako. Sabi mo, stop pretending. Sabi mo nga, stop pretending. Because God hates lying. Inaayawan ng Diyos yan. Now, if you read in John 8:44, sabi doon, Satan, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Satan was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Now, sabi doon, Satan was a murderer from the beginning. Ano yung from the beginning? Since the pag-create ni Adam and Eve. Siya yung nag-tempt kay Eve and then kay Adam para lang magkasala. Dahil sabi ng Biblia, for the wages of sin is death. Siya ay murderer. And then sabi niya, Satan is the father of all lies. Kapatid, look at me. Kung tayo ay nagsisinungaling, ang tatay natin, walang iba, kundi ang demonyo. When you say lying, kapatid, hindi lang pagsasabi ng half-truth, or ng white lies, kundi yung lying na tinatakpan mo kung ano yung pagkagawa sa'yo ng Diyos. Kung saan kanya dinesign. Kung paano kanya kinreate. Yan ay part ng lying. Kung alam mo na hindi mo kaya at sinasabi ng Diyos sa'yo, kaya mo, at sinasabi mo, hindi ko kaya, actually you are now pretending or lying sa calling ng Diyos para sa'yo. Tawag yan is disobedience. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo? No, kapatid, now, tingin sa akin, bakit ka pa nandito sa City Light? Ano ba ginagawa sa'yo ng Panginoon? Ano ba, saan ka ba niya minumold? Nakuha nyo? Because Satan, ang gusto niya sa'yo, sabi sa inyong screen, sabi doon, Satan wants you to believe in his lies, and Satan wants you to tell lies, and Satan wants you to live a lie. Now, church, nakita mo ba yung slide? Ang gusto ni Satan, maniwala ka sa kasinungalingan. Ang gusto ni Satan ay magsabi ka ng kasinungalingan at mamuhay ka. Now, church, listen to me. Look at me. Tingin sa akin, importante ito. Kung ano sinasaksak mo sa isip mo, yun na rin ang sinasabi mo. Totoo, pag sinasaksak sa isip mo na tamad ka, sinasaksak ng demonyo sa isip mo na hanggang ganyan ka lang, sinasabi ng Satan sa iyo na wala kang talent, wala kang galing,
yun din ang lalabas sa bibig mo. Pansinin mo may mga taong naniniwala sa kasinungalingan, hindi ko kaya yan, PJ. Hindi ako ginawa ng ganyan. Kasi nga yun yung gusto nang mangyari sa ni Satan. Maniwala ka sa kanyang kasinungalingan. At ang nakakalungkot nito, gusto niyang mamuhay ka sa design na instead sa design ng Diyos sa'yo, na namumuhay ka na ngayon, saan? Sa sinasabi niya sa'yo. Kaya nga, no wonder why, na look at me, ang daming Kristiyano hindi nagagamit sa Panginoon. O hindi nagagamit sa gawain because naniniwala sila na ganyan lang sila. Nakuha niyo ba ako? Alam niyo po ba ako, hindi ko lubos akalain na maging pastor. Ayaw ko magpastor, promise. Ayaw ko rin mag-talk sa harapan. Why? Because nahihiya ako. You know why? Bulol ako eh. Mapapansin niyo ba? Hindi naman, konti lang, okay? Takot ako doon. Takot akong alam mo ba noong sa harapan ko lang sila sila Pastor Greg noon, biruin mo, nagpa-practice ako in front of them. Wala akong damit kasi magkasama kami sa hotel. John, I want to hear your preaching today. Sabi ko, ha? Sir, di pa ako naliligo. Okay lang yan. Preach in front of me. Bira. Sabi ko, sir, hindi ako marunong mag-English. Okay lang yan. Ang English hindi naman pagalingan. Ang English na intindihan, language. Okay, what are you trying to exit? Anong gusto mong palabasin? What are you trying to exit? Doon ko nabuo, natawa siya. Anyway, church, nakinig ha. Sabi yun, Satan wants you to believe his lie. Now, kapatid, tingin sa akin, sino dito naniniwala sa kasinungalingan ni Satan? At ngayon, pinamumuhay mo na. Naintindihan niyo ako? Hindi ba nakakalungkot? Kinreate ka ni Lord ng Diyos na ganyan, maging fruitful, pero yung buhay mo, hindi naman ka fruitful. Nakukuha nyo kasi nga, sinasabi sa'yo, dinidiktik sa'yo, at ito pa masama, mga kapatid, look at me ha, nilalagyan ka ng siling ng kaaway para hindi ka makapag-grow. Alam mo yung siling na yan, look at me, yung offense, yung hate, yung insecurity, ito yung ceiling, okay? Yung bang sinasabi mo, para sino ba ako? Yan yung ceiling na hindi ka makagrow. Kailangan mo ma-overcome yan. Upang ma-overcome mo yan, pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Hindi ng sarili mo. Imagine Moses. Si Moses nakipag-debate pa sa Panginoon na, Lord, sino ba ako? Hindi ako magaling magsalita. Huwag kang mag-alala. Di ba? Nagalit pa nga ang Panginoon. Sino ba gumawa ng bibig mo? Sino ba naman? Isipin niyo yung argument that time, yung debate that time. I mean, hindi naman debate. Yung reasoning ng Diyos kay Moses. Sino ba yung magagaling na tao na sinabi sa Bible na ako magaling? Di ba? Wala. Even Paul, Apostle Pablo, pinakamagaling na tao, pero at the end of his life, sinabi niya, ako yung mababang disipulo sa lahat ng disipulo. Now, church, why? Because sabi niya, because not through me, but through Christ who strengthens me. Believe sa voice of truth. Sana yung kanta na nila Ate Ai kanina, pakinggan nyo. Kung yun ang lagi yung pinapakinggan, church, magbabago yung mindset nyo, magbabago yung puso nyo, and church, magbabago yung pananaw nyo sa buhay. Nakukuha nyo ako? Pag sinabi mong ganito ako, PJ, hindi ko kaya, or sino man magsabi sa'yo, ganyan ka lang, meaning, pinapakinggan mo yung sinasabi ng kaaway sa'yo. At minsan madalas, ginagamit ng Diyos yung taong kasama mo para sabihin ko ano yung dapat mong gawin. Are we clear? Okay? Now, sabi doon, if you read in John 8:31 verse 22, now church, bakibasa sabay-sabay, mayroon dyan if, okay, if you hold my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free. And the truth will set you free if you hold my teaching. If you hold my promises.
If you hold yung mga devotions o my word para sa'yo, kung pinanghawakan natin mga kapatid, okay, ikaw ay makakalaya. Now, look at me. Pag ikaw ay namuhay at sinabuhay mo yung katotohanan at yung salita ng Panginoon, now tingin sa akin lalo mong mararamdaman yung convictions, lalo mong mararamdaman yung plano, lalo mong mararamdaman yung design, at lalo mong mararamdaman kung saan ka ginawa ng Panginoon. At lalong lalawak ang iyong isipan. Nakukuha niyo ako? Are we clear? Diba? Do not believe a lie. Now, church, but for now, baka meron kang pinatago na kasinungalingan na hindi mo pa rin nasasabi. Na hindi mo pa rin nare-renounce, kumbaga, o na-renounce and denounce yung mga bagay na yan. Baka ngayon, now, church, tingin sa akin pag binuksan kaya yung skeleton natin, ay yung closet natin, meron kayong mga skeleton na katago? Meron? Sigurado. Bawat isa may tinatago. May tinatawag tayo pag i-reserve natin. Okay ba yun? So, pag may nagtanong sa'yo, alam mo, church, ang dapat mong gawin is you have to know the truth. Now, my question to you, please ask your neighbor, why do you lie? Sige nga, bakit ka ba nagsisinungaling? Wala? Walang, ano sabi niyo sa'yo? Bakit siya nagsisinungaling? Sige katabi mo, nagsisinungaling ka ba? Alam, nakakatuwa, last week, alam niyo po ba, pag tinatanong ko ni Ate Abby niyo, Han, nag-check ka ba ng blood sugar mo? Sabi ko, oo naman. Alam mo, yung bang sagot mo, yung may labas sa ilong, oo naman. Kamusta? Nag-check ka ba ngayong umaga? Sabi ko, oo. Alam niya, nagsisinungaling ako. Okay? Pero hindi niya lang ako pinupush. Hindi niya sinasabi sa mukha ko, sinungaling ka. Okay? Sinabi, mataas ba? Sakto lang. Ano yung sakto lang? Nasa boundary? High? Basta yun, anong linya? Sabi ko, sakto. Hindi mataas, hindi mababa. Sakto. Okay? Lalo na pag meron kang gustong kainin. Tama? Di ba magsisinungaling ka? Pag may mga bagay kayo na gusto, makuha mo lang yung gusto mo, pag sisinungalingan mo, para lang yung gusto na yan ay masatisfied ka. Pero pag nakuha mo na yung gusto mo, laban sa pagsisinungaling, dahil sa pagsisinungaling, hindi ka masatisfied. Alam mo, nakakatawa. Dahil ngayon birthday ko, alam niyo ba kahapon pumunta kami sa Huawei store? Meron akong bagong relo. Okay? Kagandahan na ito, pag alam kong gaganda itong relo, yabang, bagong labas ng Huawei Fit 5. Alam niyo ba bakit niya ako binilhan? Kasi dito mache-check ko na yung diabetic ko. Hindi na ako makapagsisinungaling kasi may record na agad. Gusto niyo ba ng ganun minsan? Meron bang, alam mo yun, kung meron lang ilalagay dito parang sa kuryente, malalaman mo yung tao pag nagsinungaling, di ba makukuryente? Ganon. Dating pa ba tayo sa point na yung bang wala ka ng wala ka ng dahilan para magsinungaling? Okay? So ito, nag-check. So wala nang magagawa kundi dapat ayusin ko na yung diet ko. Okay? Pero ngayon, cheat day ko, pwede. Okay? Pwede. Last week, tumaas yung sugar ko ng Sunday habang nagpipreach ako. Sobrang taas, promise. Dahil ano mo ginawa ko? Kumain ako ng waffle. Plus, dahil may sugar yun, sabi ko mukhang inaantok ako, kailangan ko ng pampagising. Kumain ako ng isang bar na chocolate. So, kinahaponan, tulog ako maghapon. So, after dito. So, church, listen. Why do you lie? Bakit ka ba nagsisinungaling? Sila AJ, may girlfriend ka ba? Wala pa. Okay? Baka pwede. Okay? Si JD, meron ka bang crush? Actually, anak ko, si JD, nagsasabi ng totoo, meron. Di ba dati sabi niya, kinikilig-kilig niya lang? You have to tell the truth. Now, why do we lie? If you read in Aaron, ito yung kasama ni Moses, si Aaron, yung asawa ni Potiphar, si Ananias and Sapphira, sila ay nagsinungaling unang-una dahil ayaw nilang ng responsibility. Si Aaron, alam niyo pa ba na nangyari sa kay Aaron? If you read in Exodus,
Nung si Moses ay nasa top ng mountain, kausap ang Panginoon, naghihintay ng 10 Commandments. Ginawa ni Aaron na board yung mga tao. Sabi niya, Aaron, gawa tayo ng calf, ng idol. Sabi ni Aaron, okay, sige, ibigay yung mga ginto nyo sa akin at gagawa ako. Okay? And then nung bumaba si Moses, sabi niya, Aaron, ano ang nangyari? Alam mo, sabi ni Aaron, ewan ko. Binigay lang sa akin yung mga ginto, tinapoy ko sa apoy at naging golden calf. Di ba minsan ayaw natin ng responsibility, kaya tayo nagsisinungaling at ipinupush at biniblame natin sa ibang tao? Yes or no? Kasi ayaw natin ng responsibility, ayaw natin masaktan sila. In fact, nasasaktan natin yung mga tao, hindi natin sinasabihan ng totoo. Ang bilis natin pointing-pointing. Okay, pangalawa, yung Potiphar's wife, ano nangyari? Hulaan nyo. Alam nyo ba ano nangyari? Nagsinungaling siya na alin? Na minolesta siya ni Joseph, or i-rapin siya ni Joseph. Hindi niya nakuha yung gusto niya, gumawa siya ng alin? Kwento. Ito yung pangatlo, ito yung mga lupit, si Ananias at si Sapphira. Alam ba yung nangyari sa mag-asawa? Hulaan nyo, anong ginawa? Nung sinabi nila na ibenta lahat ng property nila at ibibigay sa ministry, nung naibenta nila, now church, listen to me, sinabi nila, dineclare nila hindi yung buong amount. At sinabi ng disipulo, bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? Now church, listen, pag meron kang vow na ginawa, ay nako, tuparin mo. Sabi niyo dito ng mga disipulo, hindi dahil sa ibibigay mo, kundi dahil nagsinungaling ka, kaya ikaw ay mamamatay ngayon. On the spot, patay si Ananias, and then pangalawa yung kanyang asawa. Now church, why do we lie? Because meron tayong gustong gawin, meron tayong gustong pagtakpan, at meron tayong gustong kunin. Nakuha nyo? And then sabi doon, the reason for lying, I lie, pakibasa, because I don't completely trust God. I lie because I don't completely trust God. Naalala ko si JD noon at the age of 5 years old. Si AJ that time siguro mga 10 or 11. Meron kaming powder, okay, yung pulbo. Nakalimutan yung pangalan eh. Napakabangong pulbo, okay? Pag ginamit mo yon, para ka na rin nagpabango. Okay, nabibila yun sa mga grocery store. One time, pagpasok ko sa kwarto, alam mo yung pulbo, nandun lahat sa floor, parang nag-snow. Naranasan nyo ba yun? Pwede ka mag-drawing doon. Sobrang daming powder doon sa kwarto namin, pati sa sala, sa higaan, pati sa ano. Nakita ko si JD, puting-puti. Yung sabi ko, JD, what happened? Sinong gumawa nito? Because yung tono ng boss ko mataas at pagalit, alam mo sabi niya, si Kuya. Si Kuya. Anong si Kuya? Isa yung puting-puti, alam mo yung pulbong-pulbo. Anong si Kuya? Ikaw gumawa yan. Kasi nga, alam mo, di ko mo siya tinuro magsinungaling, kundi because of gusto niya pagtakpan yung kanyang ginawang kasalanan. The reason why we lie, because actually, church, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Yes? Gusto natin masunod kung ano yung gusto natin makita at magawa or ano yung gusto ng emotions natin. Kaya ka nagsisinungaling, nagsisinungaling is because, unang-una, ayaw mong makuha ay yung responsibility, ayaw mong mapalo. Pero kapatid, meron na ba, naranasan nyo na ba, nung nagsinungaling ka at humingi ka na agad ng sorry at pinatawag ka agad? Naranasan nyo ba yan? Diba ang sarap? And then, yung nagsinungaling ka, tinago mo ng ilang taon. Tapos, pagkasama mo yung taong pinagsinungalingan mo, para ang bigat. Naranasan nyo? Parang pinapahirapan mo sarili mo. And then, after 10 years, nag-sorry ka, nag-apologize ka, pinatawad ka rin. Tama? So, bakit tayo magsisinungaling at bakit natin pahihirapan yung ating sarili kung sa umpisa pa lang, patatawarin ka na? Nakuha nyo? That's why, sabi dito, the truth will set you free. Number 1, confess to God and receive His forgiveness. Sabi in 1 John 1:9, gustong-gusto ko to, if we confess our sins, okay, God is faithful and just and will forgive us our sins and
Pakilabasa, purify us from all unrighteousness. Ang galing! God will purify you sa lahat ng kamalian mo. Kumbaga, kapatid, lilinisin ka niya ulit. May mga taong nag-confess na sa amin. At sabi ko sa kanya, walang nagbago, tingin ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Ang saya nun, di ba? Kahit na anong tago ng kasinungalingan mo, kahit na anong kapal ng mukha mo nung ginagawa mo yung kasalanan na yan, di ba? Kahit na anong grabe, anong lalim ng sugat ng ginawa mo, and then marinig mo at the end, because nag-confess ka, nagsisi ka, 180 degrees turn doon sa kasalanan, at meron kang tinatawag ng repentance. Wow! Ang sarap ng pinakamagandang maririnig mo at regalong ibibigay sa iyo, pinapatawad kita. Ganon din ang Panginoon if you confess your sins to God. And He will purify you with all your unrighteousness. Pangalawa, confess to the appropriate people so you'll be healed. Appropriate people. Now, church, listen. Alam ko marami sa atin mayroong gustong mag-confess, okay? Hanap ka ng mga tamang tao at tamang lugar. Sa church, open kayo lahat, pwede kayo lumapit sa amin at sa mga leaders ninyo. Meron tayong tinatawag na confession room sa taas. Okay? Meron din tayong confession na Shell station. Meron din sa levy. Okay? Meron din tayong tinatawag na dikdikan sa Arcovia. Okay? Ang daming area na kung saan tayo pwedeng mag-usap. Now, church, listen to me. Pag you say appropriate people, yung mga discipler ninyo, yung mga kung ay part ng grow group, yan ang lapitan mo, nasa tamang tao ka, at tutulungan ka nila, at yayakapin ka nila, at sasabihin ko sa inyo, walang magbabago sa pagtingin nila sa iyo. Amen? Naranasan niyo na ba yan? Meron ba nag-confess dito? Huwag kayong magtaas ng kamay. Okay? Alam niyo, yung mga makaka-appreciate nito, yung mga taong naging honest. Yung mga taong naging open. Yung mga taong nakalaya, saan? Sa problema na sa kasinungalingang sinasabi sa kanilang kaaway. If you read in James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for one another or each other so that, church, paki-highlights yan, so that you may be healed. Alam mo kagandahan, kapatid, look at me. Halimbawa, nag-confess kayo sa akin. Alam mo, masaya ako pag kayo sa akin nag-confess, okay? Meron tayong veil. Halimbawa, nag-confess kayo sa akin. Church, listen to me, look at me. Di ko sinabi lahat kayo mag-confess sa akin, sample lang naman. Naranasan ito ni Kuya Troy mo, ni Kuya Atan mo, nag-confess, Alam nyo, pag kayo nag-confess halimbawa sa akin, church, makinig kayo. Ako yung unang maging depensa ninyo pag may mga taong gustong sumira sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung sino yung mga taong pinagkakatiwalaan ninyo, yung D-group nyo, yung discipler ninyo, sila yung unang defense ninyo against sa mga taong mampapanangirang puri. Nakukuha nyo ako? And church, listen, pag inopen mo sa church naman, ang church na to mismo ang pro-protecta para sa'yo. Nagkaintindihan tayo? Para sa iyong, healing. Okay? Now, pangasabi din dito, next slide. No, church, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Honesty means not ang honesty, dapat lahat ng sasabihin mo ay totoo. Pero hindi lahat ng totoo ay sasabihin mo. Masyado ka namang honest. Okay? Pag nakita mo isang taong pangit mo, totoo naman, pero hindi mo kailangan sabihin. Nakuha nyo, ang baduy mo. Di ba ang sakit? Di ba ang hirap ng taba mo? Di ba? Hindi lahat ng katotohanan ay pwedeng sabihin. Nakikits nyo ba ako? Pero dapat maging honest ka kapag ikaw ay merong kasalanan. Okay, clear? Clear.
Okay? Huwag ka masyadong honest, lalo na pag publicly. Sasabihin mo sa isang tao, ang ganda, proud na proud sa damit niya, ang baduy. Ang sagwa doon, para may sabi doon, ulitin ko lang ha, honesty means that everything you must say must be true, but not everything true must be said. And could be the short-term pain. Now, church, ito yung question ko sa inyo. Could the short-term pain caused by your confession lead to deeper intimacy? That's why if you read in Proverbs 28:13, he who conceals his sins does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy. Kapatid, now, tingnan sa akin, please. Sa isang family, napaka-importante ng honesty. Yes? Sa isang relationship, napaka-importante ng openness. Sa isang relationship, sa isang family, napaka-importante ng communications. Me and my wife, kami ni Ate Abby mo, lagi kami nagsasabi ko ano yung nararamdaman namin sa bawat isa. Kung ako ay disappointed sa kanya, kung mayroon ba siya na disappoint sa akin, sasabihin ko sa kanya wholeheartedly. Maging honest. Okay po ba yun? Kaya nyo ba sabihin sa katabi nyo, sa kasama nyo, uy, nasaktan mo ko. Di ba? Nasaktan ba kita? Okay? Pero do it privately. Okay pa ba yun? Not publicly. Okay? Huwag mo i-correct ang tao public. Dapat private. Pero, pag gusto mo siyang i-praise, dapat publicly. Para, alam mo yun, ma-boost naman natin yung kanyang moral. Okay po ba yun? Nako, lalo sa mga asawa, Juby, Peter, halimbawa, away kayo, wag mo i-correct si Juby sa harapan. Okay? Okay ba yun? Malalaman ko si Peter, halimbawa, pag nagsisinungaling, pag namumutla na siya. Okay? So, ganyan lang yun. Joke lang. Alam mo, church, lying ay number one nating kaaway every day at every minute. At yung lying na yan, hindi natin namamalaya na ito na yung nagkocontrol sa atin dahan-dahan. At nagpapalayo sa atin ng ating faith at nagpapa-fade ng ating liwanag. Now, church, listen to me. Look at me. Look at me. Sino ka ba sa harap ng Panginoon? You are God's, ulitin ko lang, you are God's disciple. You are God's masterpiece. You are God's ambassador. You are the salt and light. You are an overcomer. Now, church, makinig. Sana paglabas natin, dapat isang tao lang makikita sa atin, kundi yung pagiging disipulo ni Kristo. Sa paglabas natin, dapat hindi tayo doble kara o hindi tayo balimbing o hindi tayo nagpapanggap. Dapat makita sa atin yung one man o one woman na tagapagsunod kay Kristo. Dapat yung principle natin ay hindi nagbabago. Okay? Dahil iba yung kasama natin, magbabago natin prinsipyo. No. Dapat yung principle natin ay hindi nagbabago. Baga ito yung pinaka-foundation natin. But yung strategy to win people, pwedeng magbago. Nakuha nyo? Yung lies. But first, alam mo church, ito yung nakakalungkot. Maraming tao, Kristiyano especially, nagsisinungaling. Pero hindi nila sinasabi sa ibang tao, kinakanta nila tuwing linggo. Marami sa ating kumakanta na malayo ang puso. Marami sa atin nag-worship na malayo ang puso. Marami sa atin nagsisimba na merong galit sa puso. Marami tayong busy sa ministry na merong mga unresolved conflicts. Yan ay lies. So oras na para harapin upang tayo ay maging malaya. Now sabi doon sa kanta, Lord, I will listen. I will choose to listen to the voice of truth. You know why? If you listen to His voice, the church, listen to me, ang magdo-glorify, walang iba, kundi ang kanyang pangalan. Do it for His glory. Now, kapatid, question to you. Before coming to City Light, to church this morning, excited ka ba?
Excited ka ba na mag-minister sa iba? Yes? Because ang pagpunta dito, hindi lang para ma-bless, kundi dapat maging blessing to other people. Nakamayan nyo ba yung bawat isa? Kinamayan nyo ba yung bawat isa? O yung mga kakilala nyo lang? Okay? So next week, punta kayo because you want to be, to bless other people. No, church, kapatid, look at me. Alam ko yung tanong ko na to especially sa mag-asawa. Sa mag-asawa, kung meron kayong mga unresolved conflicts, I think tonight is the perfect time para ayusin nyo at harapin ninyo kung ano man dapat nyo ayusin. Is God good? All the time, God is good. Let's pray. Father God, again in heaven, Lord God, thank you so much.